binidyohan ako ng nakaraang araw. Ayan binidyohan ako nung nakaraang araw. Ha? Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Binasa niya yung statement na may mga isiningit sila na hindi naman totoo. Ano yung sinasabi ni Gutesa na mga statement na isiningit nila sa affidavit na hindi totoo? Diretso pa. Na idinidiin nila si Marcolita pati si Defensor. Na idinidiin nila si Marcoleta at saka si Defensor. Hindi ba't yan po ang kumalat ngayon sa social media, mga kababayan, doon sa pag-recant ni Gutesa? Ibig sabihin, mga kababayan, yung video na ipinalabas ng mga mainstream media tungkol sa pag-recant ni Gutesa, yung video na yon ay kuha pa noon, last year, katulad ng sinasabi ng kanyang isang kasamahan sa na dating sundalo at dating bodyguard ni Saldico, mga kababayan. Hamakin mo yung pinalabas nyo na video niya kagabi ay kuha nyo last year, September 2025. 10 months na ang nakakaraan. Ibig sabihin, mga kababayan, alam nitong mga kasama niya na yung video na ipinalabas at ipinakita tungkol sa pag-recant ni Orly Gutesa ay noong 2025 pa. Ginawa ito, mga kababayan. Kaya kung napansin ninyo, doon sa balita, walang nakalagay na petsa mismo doon sa video clips na ipinalabas nila tungkol sa pagsasalita habang may binabasa si Gutesa, mga kababayan. Alam nyo, itong pag-recant ni Gutesa ay nasabi na noon pa ni former Congressman Mike Defensor, mga kababayan. Ito panoorin natin yung video ito para mapatunayan natin na yung sinasabi natin na noong nakaraang taon pa, yung ipinakita nilang video ng pag-recant ni Gutesa, eto yun Oh, are you saying bumaliktad na talaga siya? Yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Bumaliktad na? Oh, kasi kung JB ganito nangyari. Sige, sige. This is interesting, ha? Oo. So, nung umalis si Senador Marcoleta, nung ginagawa yung affidavit, umalis Senator Marcoleta, sabi niya sa akin, Sir, sabi niya, anong tingin mo mangyayari? Sabi ko, alam mo, Sarge, gigipiting ka nila. Iipiting ka nila at sisiraan ka nila. Sabi niya, Sir, wala naman siguro silang isisira sa akin. Sabi ko, may pamilya ka ba sa labas? Oo. Baka may tinatago. Hindi, Sir, wala po. Kamusta mga anak mo? Sabi ko, Sir, malalaki na pero nag-aaral pa rin. Pero okay naman sila. So sabi ko, yun naman pala eh. Sabi ko, yan, yung mga bagay na kailangan nating tingnan. Tapos sabi niya, Sir, ano pa tingin mo mangyari? Sabi ko, magiging kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Dinagtawanan pa kami. Sabi niya, Sir, ayoko lang ganun. Noong nandun na siya sa Marines, kung saan man siya inilagay, physically compound, pinapirma na siya ng retraction ng affidavit. Nung pinapirma siya, pinaulit pa yun na binidyo siya. Paano ko alam? Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. Yung video na yan na napanood nyo, mga kababayan, tungkol sa interview ni Mike Defensor na noon pa sinabi na niyang bumaliktad na si Gutesa, mapatutunayan natin na lahat ng sinasabi niya dyan ay totoo. Ano po ang katunayan na lahat ng sinasabi ni Mike Defensor sa video na yan ay totoo? Eto panoorin natin mismo si Gutesa doon sa kumakalat ngayon sa social media na pag-uusap nila ng kanyang asawa. Ito po yung video, mga kababayan. Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ina-record daw lang. Sabi-sabihin? Narinig nyo, mga kababayan, tinanong ng asawa niya kung sino yung gumawa ng affidavit. Sino ang gumawa ng affidavit? Ikaw o sila? Ano sagot ni Gutesa, mga kababayan? Maliwanag. Sila. Tuloy pa natin. Sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Yun nga.
binidyohan ako ng nakaraang araw. Ayan binidyohan ako nung nakaraang araw. Ha? Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Binasa niya yung statement na may mga isiningit sila na hindi naman totoo. Ano yung sinasabi ni Gutesa na mga statement na isiningit nila sa affidavit na hindi totoo? Diretso pa. Na idinidiin nila si Marcolita pati si Defenso. Na idinidiin nila si Marcoleta at saka si Defensor. Hindi ba't yan po ang kumalat ngayon sa social media, mga kababayan, doon sa pag-recant ni Gutesa? Ibig sabihin, mga kababayan, yung video na ipinalabas ng mga mainstream media tungkol sa pag-recant ni Gutesa, yung video na yon ay kuha pa noon, last year, katulad ng sinasabi ng kanyang isang kasamahan sa na dating sundalo at dating bodyguard ni Saldico, mga kababayan. So, meaning, itong sinasabi ni Mike Defensor, pinatutunayan mismo ni Gutesa ito, mga kababayan. Maliwanag yan, mga kababayan, yung ididiin si Marcoleta at si Defensor, si Gutesa mismo ang nagpatotoo niyan, mga kababayan. Tuloy pa natin. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuan ako ng pera, babayaran ako. Hindi ba't yan yung binabasa niya, mga kababayan, na kumakalat ngayon sa mga mainstream media na dahilan ng kanyang pag-recant? Hindi ba't yung sinasabi niya dyan mismo sa usapan nila na nakarecord ng kanyang asawa, mga kababayan? Tuloy pa natin. Sinabi pa doon na hindi pa sa wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romaldes. Saktong-sakto po yung mga salita na yan doon sa mga napanood natin na kumakalat ngayon sa social media tungkol sa pagbawi niya ng kanyang pahayag, mga kababayan. Yun lang ang nakalagay doon na ayaw mo dapat pirmahan. Hindi naman ako gumawa ng statement na yun, sila naman. Hindi ako ang gumawa ng statement na yon, sila naman. Mismong si Gutesa po ang nagsasalita po dyan, mga kababayan. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun Yun lang. lang, yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa ano yun, parang Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 24 ang number. Ba't ang haba naman? Sila po nga eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala yun, ibang version yun. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. No, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Yun, hindi na raw nila ilalabas yung unang affidavit dahil sa yung bago na yun ngayon ang ipinapakita ng mga mainstream media. Yun yung bago na binabanggit niya rito noon pa, mga kababayan, na siningitan nila, na ididiin nila si Marcoleta at saka si Mike Defensor. Batay po doon sa isiningit nila sa affidavit niya, mga kababayan. Tuloy pa natin, diretso pa. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung ano. Idadali daw sa korte para Ayan, mga kababayan bakit, ang tanong ng asawa, bakit ka pa nila pinabasa? Ano ang dahilan nun? Ano ang purpose nun, mga kababayan? Yun nga po, yung lumalabas ngayon, na mensahe niya na naka-video, yun po yun, yung binidyohan nila. Yun ang dahilan kung bakit nila siya pinabasa na naka-video para may maipakita sila na si Gutesa, mga kababayan, ay bumawi na sa kanyang salaysay, pero ito ay matagal na po ito na ginawa po nila, mga kababayan. Diretso pa. mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit ako basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Yeah, pinipilit daw siyang basahin niya. Yung ginawa nila, hindi siya, yung ginawa nila na affidavit na bago, na siningitan nila ng magdidiin kay Senator Marcoleta at kay Mike Defensor. Wala daw siyang magawa.
talagang wala siyang magagawa. Nasa puder ba naman sila ng, nasa puder ba naman siya ng mga kumukontrol sa kanya, mga kababayan. Diretso pa. Anong kapalit? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala nang maggugulo dyan sa inyo. Ang dahilan daw doon, ang dahilan daw kung bakit nila ipinababasa yung statement na yon, yung affidavit na yun na bago, na yun nga, yung ginawa nila para patunayan na bumaliktad na di umanong si Gutesa, ay para na daw hindi naguluhin ang kanyang pamilya, mga kababayan, at hindi na siya matutuluyan na makasuhan, mga kababayan. Tuloy Wala pa. naman ang gugulo sa amin Han, sa totoo lang Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang nanggugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo nung nakaraan, gusto ko nang gulong-gulo na yung utak ko eh. Ayan o, mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Gutesa. Gusto ko nang umuwi, gulong-gulo na ang utak ko. Mga kababayan, sino ba naman ang hindi magugulo ang utak kapag ganyan na ginigipit, tinatakot, at kung ano-ano ang sinasabi sa kanya kapag hindi niya ginawa yung ipinagagawa sa kanya, mga kababayan. Tao lang din naman po si Gutesa. Kahit sino po talaga, kahit gaano kalakas ang loob mo, talagang babaluktot ka at babaliktad ka pagka ganyan, mga kababayan. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minom ka muna ng marigang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. Kung sa kaliman, papantayin mo lang sila doon kung may hearing ng 14, papantayin mo na lang sila sa city. Mabantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin. Ayun o, may binanggit siya rito, hindi ko alam kung anong plano nila sa akin. Mga kababayan, talagang gulong-gulo rito si Gutesa sa pagkakataong yan na nasa pag-iingat siya ng mga taong kumukontrol sa kanya. Kung maalala nyo, mga kababayan, may nabanggit noon si Senator Marcoleta na itinatago nila si Gutesa, mga kababayan. At yun yung mga panahon na yan, mga kababayan. Yun po yung video na pag-uusap ni Gutesa at ang kanyang asawa na ito po ay na-record ng kanyang asawa. Noon pa po yan, mga kababayan. Yung lahat ng mga sinabi niya dyan, sa pag-uusap nilang mag-asawa, yun po ang nakalagay doon sa video na ipinalabas nila noong siya ay mag-recant na, mga kababayan. Napansin niyo po, mga kababayan, yung mga binabanggit niya po sa video dito, sa kapapapanood pa lang po namin sa inyo ay nagkakatugma. Alam niyo, mga kababayan, matalino din naman si Gutesa. Matalino siya kasi bago pa man mangyari itong mga ito, may mga ganito ng hindi lang siya, pati yung kanyang asawa. Mga kababayan, nandun pa rin yung puso niya ng pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino, mga kababayan. Kasi kung hindi sana siya, kung hindi sana siya nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino, hindi niya gagawin ito. Nung sabihin na sana ng asawa niya na i-record nila, ay wag niyong i-record. Sasabihin sana niya ng ganyan. Pero pumayag po siya na makunan nila at ma-record yung pag-uusap kasi balang araw magiging ebidensya po itong pag-uusap na ito, mga kababayan. At sa mga pagdinig, siguradong ilalabas po nila yan. Yung pag-uusap ni Gutesa at ng kanyang asawa, mga kababayan. Napansin ninyo, nung bumaliktad siya, mga kababayan,
yung statement na pinalabas po nila at yung mga affidavit, yun ang yun ang lalong nagpatutuo o nagpatunay na lahat ng sinasabi niya noon, September 25, 2025, sa pagharap niya sa Blue Ribbon, ay pawang katotohanan lamang, mga kababayan. Sapagkat itong huli na mga sinasabi niya, ito po ay napakaliwanag at napakalinaw na ito po ang scripted, mga kababayan. Doon pa lang sa inilabas nilang video clips na halatang halata mo na may binabasa siya. At hindi lang po yan, mga kababayan. Pinatunayan pa po ng isa sa kanyang mga kasamahan na yung video na yon at yung affidavit na yon noong nakaraang taon pa, mga kababayan. Nakakalungkot lamang po dahil sa may mga lumalabas pa po sa social media, binabalikan yung mga unang pangyayari na noon pa man daw ay si Orly Gutesa na ay minamanipula, kinukots daw ni Senator Marcoleta. At tinuturuan daw siya ng kanyang sasabihin. Mga kababayan, noong lumabas si Orly Gutesa sa pagdinig sa Blue Ribbon, September 25, 2025, meron siyang dalang affidavit. Lahat ng mga senador na naandoon sa pagdinig na yon, meron silang hawak na kopya. Ang gusto ni Senator Marcoleta, lahat ng mga naandoon sa affidavit, yun lang ang kanyang sasabihin at babasahin. Siyempre, pagka nagkamali, itutuwid ni Senator Marcoleta para nang sa ganon, mailagay sa record lahat ng kanyang sasabihin na nandun sa affidavit. Ito ang nakapagtataka. Bakit hindi kwinistyon sa pagkakataong yan ng mga senador na nakaharap? Kasi sabi nila, mas may alam pa si Senator Marcoleta doon sa affidavit ni Gutesa kaysa sa kanya. Bakit hindi sila nagreklamo na, bakit mo sinasabing ganito? Hindi naman ganun ang nakalagay dito. Wala namang nagsalita, walang umimik sa panahong yan na itinutuwid ni Senator Marcoleta si Gutesa, samantalang siya ay nagsasalaysay, mga kababayan, kasi may nalalaktawan po siya. Normal lang sa isang pagdinig na ituwid mo yung nakita mong mali, mga kababayan. Pero ito, pinalabas nila, mga kababayan, na tila si Senator Marcoleta daw ay kinukoach si Gutesa sa kanyang affidavit, yung kanyang sinasabi. Mga kababayan, sabi ko nga po kanina, yung mga pangyayari ngayon, yung pagbaliktad ni Gutesa at yung mga iba pang kasamahan nila na 4, lalo lang nagpapatibay at nagpapatotoo na ang unang pahayag ni Orly Gutesa tungkol sa kung sino ang mga nakinabang na deliveran nila ng mali-malitang pera ay pawang mga katotohanan lamang, mga kababayan. Sana ito ang manaig, yung katotohanan, katwiran at katarungan po. Yan po ang hiling natin na manaig. At yan naman po ang hanap ng ating mga kababayang mga Pilipino. Beno, mga kababayan, ito ay ipinalabas lang namin po ito. Kasi hindi, sabi ko nga po kanina, nung nagsisimula pa lang tayo, hindi maaari na kalimutan na lang natin to. Tayo po ay mga Pilipino rin. Karapatan po natin na alamin kung sino ang mananagot at dapat na managot sa napakalaking nangyaring nakawan sa ating kaban ng ating bayan. At dapat po, mga kababayan, ay magkaroon po ito ng magandang resulta at linaw para nang sa ganun ay bumalik ang dating pagtitiwala ng mga kababayan natin sa gobyerno, lalong-lalo na sa administrasyong ito. Pero kung ito ay hindi nila ginawa ng paraan, ipinagwalang bahala, mga kababayan, ang Diyos po, hindi po natutulog. Tingnan nyo, nakikialam na po ang langit. Yung sunod-sunod na mga pag-ulan, mas matindi pa daw po kaysa sa undoy. Mga kababayan, yung idinulot niyang mga pinsala, mga kababayan. Napansin niyo po yan. Ang langit na po mismo ang kumikilos para nang sa ganun ay mapanagot itong mga tiwaling opisyal na ito na
ng limas sa kaban ng ating bayan, mga kababayan. Bueno, hanggang doon lamang ang aming maibabahagi. Maraming salamat po, mga kababayan, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating munting programa.